Sa royal capital ng Overgeared Kingdom sa Reinhardt, may nagsasalita at sinasabi nito na bilasan niya. Malayo pa sila, napapamura at sinasabi nito na mas maraming overtime ngayon. Ilang araw na ba? Sinasabi ng isa na hindi makakatulong ang kanyang reklamo. Hindi sila makapag-break dahil kailangan nilang abutin ang deadline. Sa isip-isip ni Lowell na mula sa agrikultura, industriya, at edukasyon hanggang sa militar at mahika, matindi ang kakulangan sa manpower sa bawat sektor ng kanilang bansa. Dahil sa pagpopondo at manpower mula kay Duke's time, halos hindi nila nagagawang maiwasan ang pagkalumpo ng mga gawain ng estado. Nagawa nilang pataasin ng bahagya ang populasyon sa mga quest rewards, ngunit wala silang sapat na mga NPC para gumawa ng mga kalakal. Ang urgent na problema ay ang kapasidad ng produksyon ng paggawa, na hindi matugunan ang napakaraming pangangailangan. Malamang nasa limitasyon na nila, pero no choice siya kundi hilingin kay Khan na bawasan pa ang break time. May tumawag kay Lowell at sinasabi nito na Sir Lowell, sa palagay niya kailangan niyang lumabas sa plaza para makita ito. Tinatanong ni Lowell kung may naka-schedule ba siyang event. Sinasabi ng tumawag na nandito si Lord Grid, naglabas si Lowell ng isang portal at pumasok ito, at sinasabi nito na itigil ang pag-uutal na salita at sabihin sa kanya kung ano. Biglang nagulat si Lowell, at sinasabi ng tumawag sa kanya kung dumating na ba siya, Sir Lowell. Sinasabi ni Grid na Lowell, nandito ba siya para batiin sila? Magandang timing, pwede ba siyang maghanda ng pagkain para sa kanila? Sabihin sa mga nagluluto na bibigyan niya sila ng bonus para dito. Sinasabi ng system na 30,000 mamamayan ng Pangaea ang pumasok sa Reinhardt. Sinasabi ni Aiden na makakatulong din siya. Sinasabi ni Yang Fei na pagkatapos ay ihahanda niya ang antidote. I mean, ang after-meal tea. Sa isip-isip ni Lowell na ang pag-abot sa pinakamababang populasyon na kinakailangan upang makabuo ng isang kaharian ay ang kanilang pinakamababang prioridad na layunin. Pero nagdala siya ng 30,000 na mga NPC ng instant. Kahit na ang pag-Moss successor ay makakuha ng affinity sa isang mas mataas na rate, ang bilis na ito ay walang katotohanan. Para iwan ng mga NPC ang kanilang lupa at sundin siya. Imposible yan, sinasabi ni Lowell na kakausapin niya lang sana sila tungkol sa kanilang kakulangan sa manpower, kaya magandang timing ito. Sinasabi ni Grid na portion lang ang dala nila, dahil nagmamadali siya. Kung dinala niya silang lahat, mayroon silang mga 250,000. Kailangan niyang bumalik doon at dalhin sila sa lalong madaling panahon. Sinasabi ni Lowell na 250,000, hindi niya maiwasang aminin. Kahit na ang isang hindi kapani-pani walang gawa ay maaaring makamit dahil mayroon kang parehong malademonyong pangitain na mayroon siya. Sa isip-isip ni Grid na ang pangunahing focus niya ay ang King's Quest. Ang quest lamang ng mga manlalaro na umakyat sa trono ang nakakaalam. The King's Role 1, Type, Linked Quest, maranasan ang buhay ng mga tao at maunawaan ang mga ito ng mas malalim, upang mailagay mo ang bawat mamamayan sa tungkuling pinakaangkop sa kanila. Malinaw na kondisyon, karanasan ng 100 klase, clear reward, recipe para sa King's Sword, next linked quest unlocked. King's Sword, ito ay isang mystical sword na maaari lamang gamitin ng pinuno ng isang kaharian, maaari mong obserbahan ang mga sundalo at residente ng mas malapit at mahusay na utos sa kanila. Attack power, 320. Dignity plus 300, Insight plus 300, Leadership plus 300. Create skill, wide area character observation. Create skill, talent search. Sa isip-isip ni Grid na inaantala siya nito dahil ang makaranas ng 100 iba't ibang klase ay isang nakakatakot na hamon. Gayunpaman, ito ay isang napakahalagang pakikipagsapalaran na nag-upgrade sa Great Lord Sword tungo sa King's Sword. Maaaring niyang iwan ang mga NPC mula sa Pangaea na may mga nakapirming propesyon kay Khan, Lowell, o Asmethel. Ngunit kung susubukan niyang suriin ang bawat isa ng personal niyang gamit na Great Lord Sword, aabuti ng ilang buwan. Kailangan niya ang Sword of King para sa Wide Area Character Observation skill. Kung maaari niyang malaman ang mga talento ng lahat ng kanyang mga tao ng sabay-sabay, ang kakulangan ng manpower ay malulutas. Ang susunod niyang layunin ay makisalamuha sa mga tao. Kailangan niyang palakasin ang sarili niya, sinasabi ni Grid na kailangan niyang mag-undercover sandali. Ingatan niya ang mga tao para sa kanya, Lowell, malapit sa simbahan ng Rebecca Church. Mula sa paglilingkod, paglilinis ng inn, pagtuturo, seguridad, at bodyguard,
hanggang sa pagsasagawa ng mga lihim na operasyon pagkatapos makapasok sa lahat ng uri ng guild. Nagtago si Grid sa mga tao sa buong 50 araw at naranasan ang karamihan sa kanilang mga trabaho. Tulad ng isang kabalyero na hindi maaaring gawin ng isang assassin na trabaho, iba't ibang mga propesyon ay hindi maaaring kunin ng sabay-sabay. Gayunpaman, ito ay posible para kay Grid dahil sa kanyang napakaraming istatistika at mga item. Ginagawa niya ang lihim na misyon ng assassin nang nakasuot sa kanya ang hooded zip-up. Bilang mage, ginamit niya ang staff ni Belial, at bilang isang tanker, nakatanggap siya ng 100,000 pinsala sa kanyang sarili. Gayunpaman, sinuri niya ang kanyang sarili bilang isang taong may potensyal na lumipat sa isang mythic class, ngunit ang isang hindi kumpletong pag-iral ay mas walang kakayahan sa nakaraang alamat. Sa kabila ng kanyang napakahusay na pagganap, ang mga pamantayan ni Grid ay nasa ibang dimensyon. Sinasabi ni Tobin na Grid, siya ay isang masahista noong nakaraang linggo, ngunit ngayon siya ay isang punk. Galit na sinasabi ni Grid na masama ang loob niya dahil hindi niya maibalik ang pera niya, kaya huwag niya siyang kausapin. Nakangiting sinasabi ni Vantner na naglalaro siya bilang loan shark sa panahon na ito. Hayaan niya siya, naiirita na sinasabi ni Tobin na matatawag niya ba talaga yan na trabaho. Nakumpleto na ni Grid na maging gangster, sa isip-isip ni Grid na hindi sapat. Kailangan niyang makita ito hanggang dulo, pinaka-southern tip ng South Korea sa Haenam, Jeollanam-do. May pumasok na isang lalaki na makinis ang ulo, kumaway si Pixord at sinasabi nito na nandito na rin sa wakas ang may-ari. Kanina pa niya siya hinihintay, nahirapan siyang makarating sa lugar na ito, napapansin niya ba? Sa isip-isip ni Pixord na ang It's Spicy Jokbal. Isang Korean food, ang paghahanap na ito ay nagsimula sa simpleng pagbabawas, na kung ang ID ay pangalan ng isang Korean franchise, ang gumagamit ay dapat na domestic. Ang paggamit ng pangalan ng restaurant bilang isang ID ay ginagawang mataas ang posibilidad na siya ang may-ari, pamilya ng may-ari, isang kakilala, o isang regular na customer. It's Spicy Jokbal has 109 locations nationwide, kailangan niyang bisitahin ang bawat sangay at kumuha ng mga pahiwatig. Kung mali ang pangangatwiran niya, marami sana siyang oras. Sinasabi ni Pixord na mahilig siya sa spicy food. Dapat spicy ang Jokbal, at sa isip pa ni Pixord na pero ito na ang last location. Dapat siya ito, sinasabi ni Pixord na ang guildmaster ng Blood Carnival, ay ang It's Spicy Jokbal. Sinasabi ng kalbo na parang SNS ba yan? Hindi talaga siya ganyan. Tumatawa at sinasabi ni Pixord na tumanggi siya, kahit kailang niya gusto. Lahat ng spicy Jokbal na nainom niya so far, at ang sakit ng tiyan niya ay nagsasabi sa kanya na siya yun. Sa halip, kung hindi siya, oras niya na mamatay. Kagabi, tumungo siya sa ikalawang palapag ng gusaling ito, pagkatapos isara ang restaurant para sa araw na ito. Ang ibig sabihin ay nakatira siya sa parehong gusali ng kanyang restaurant, at siya ang may-ari ng gusaling ito. At nakakita siya ng napakamahal na bersyon ng Satisfy machine sa kanyang bahay. Nabuhay na ba siya ng marangyang buhay gamit ang perang nakolekta niya sa pamamagitan ng pag-atake sa ibang mga manlalaro? Ang username na It's Spicy Jokbal, at ang mayaman niyang pamumuhay ay nagpapatunay na siya si Dark. Sinasabi ni Dark na yon ay isang napakamalayong deduction. At tumingin siya sa bahay niya nang walang pahintulot. Isusumbong niya siya sa pag-stalk niya sa kanya. Sinasabi ni Pixord na maaari siyang magpatuloy. Pagkatapos, isisiwalat niya ang lokasyon ng lugar na ito sa samahan ng mga biktima ng Blood Carnival. Sumisigaw at sinasabi ni Dark na ngayon pinipilit niya na lang. Maaari siyang maging isang franchise CEO na maaaring maging isang napakalaking balyena nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa pera. Sinasabi ni Pixord na kumpirmahin nila, pinadalhan siya ni Grid ng screenshot niya. Kung kukunan niya siya ng litrato sa anggulong ito, at gumuhit ng ilang buhok sa kanyang ulo, makikita nila ang resulta. Kung napaka-inosente niya, tanggalin niya yung sunglass niya, at hayaan niya siyang magpa-picture. Tinanggal na ni Dark ang kanyang sunglass, at sinasabi nito na umabot pa sa pag-ahit ng buhok niya. Hindi niya ba siya kayang bitawan? Hindi bababa sa isang dekada na siyang lumalaban sa totoong buhay. Kung nandito siya para maghiganti sa nangyari sa Cockcrow Island, pwede na silang lumaban ngayon din. Tumatawa at sinasabi ni Pixord na sa tingin niya ba na naglibot siya sa buong bansa para lang sa Cockcrow Island? Hindi ba nakakahiyang sabihin na ganyan lang ang history niya ng totoong laban? Si Grid at ang Overgeared Squad ay hindi masyadong makitid ang isip.
Naka-fighting post na ito at sinasabi nito na at batid ni Pixord na nandito lang siya para mag-scout ng offer. Bilang presidente ng Korean Patriotic Association, gusto niyang panatilihing malapit ang mga Korean user, at gusto ni Grid ang kanyang ability. Pag-isipan nito, at makipag-ugnayan sa kanya anumang oras kung gusto niyang sumali sa kanilang guild. Ipinapangako niya na mabibigyan niya sila ng stage, kung saan maipapakita niya ang kanyang kakayahan. Sinarado na ni Pixord ang pinto, at napapaisip si Dark, at sinasabi nito na kailangan nila ang kanyang kakayahan. Sa Reinhardt, sinasabi ni Jishuka na ibinahagi ni Grid ang kanyang impormasyon sa silangang kontinente sa lahat. Suriin nila ang potensyal ng Eastern Continent sa bawat isa sa kanilang larangan. Sinasabi ni Vantner na sa palagay niya ba si Garam, na sinuri ni Grid ay nasa parehong antas ng mga nakaraang legend, na maaaring manalo laban sa isang dakilang demonyo, at batid ni Tobin na bagamat mas mababa ang kanyang maximum HP, siya ay may mas mahusay na evasion at depensa kaysa kay Belial, dapat siya ay nasa parehong antas man lang ng mga upper class na dakilang demonyo. Sinasabi nito na ngunit maaaring lumakas si Belial sa pamamagitan ng pagtawag sa impyerno. Hindi niya ba akalain na mananalo ang dakilang demonyo? At lahat ng tao sa kaharian ng Juan ay isang Yangban, di ba? Lahat ng mga ito ay mas malakas kaysa sa mga dakilang demonyo ay walang saysay. Sinasabi ni Jishuka na Lord Han, alam ba ng mga taga-silangang kontinente ang tungkol sa mga dakilang demonyo? Pinasakop ba sila ng mga Yangban o ano? Sinasabi ni Lord Han na alam nila ang tungkol sa kanila, pero hindi niya pa narinig ang tungkol sa mga Yangban na nagpasakop sa kanila o kahit ano. Gayunpaman, sinild ng kaharian ng Juan ang pasukan ng impyerno gamit ang 4 Holy Gears, na pumipigil sa kanilang pagbaba. Ang Blue Dragon daw ng Eastern kaya, ang White Tiger Spear of Western pa, ang Red Phoenix Bow ng Southern Shu, at ang Black Tortoise Jewel of Northern Shing. Sinasabi ni Vantner na kaya sinild nila ang pasukan. Ibig bang sabihin, ang mga dakilang demonyo ay sobra para sa mga Yangban? Sinasabi ni Lowell na hindi dahil kulang sila sa kapangyarihan. Iniisip niya na baka ang dahilan kung bakit hindi nasakop ng Juan ang mga dakilang demonyo, ay para mapanatili ang kanilang katayuan. Hindi naman naiintindihan ni Toon ang ibig sabihin ni Lowell, na panatilihin ang kanilang katayuan. Sinasabi ni Suwa na pinatigil ng Juan Kingdom ang dakilang demonyo na bumaba at nagdala ng kapayapaan sa mundo. May ganyan na account sa mga ancient myths of the Eastern Continent. Sinasabi ni Lowell na sa narinig niya, monopolyo ng Juan Kingdom ang pagsamba sa Eastern Continent sa myth na yun. Mawawala ang kanilang pribilehiyo kapag nawala ang takot. Ang dakilang demonyo na nagbubunga ng walang katapusang takot ay ang pinakamainam na pagkain para sa survival ng Juan. Sinasabi ni Jishuka na kaya sinasabi niya na hindi sila nag-aabala sa mga dakilang demonyo para protektahan ang kanilang kapakanan. Nakangiti sinasabi ni Lowell na dahil faction warfare among players is the core, ang mga Great Demon at Juan ay malamang bahagi lang ng kwento kesa sa dulo nito. Sa anumang kaso, ang dakilang demonyo at Juan, na iniingatan ay magiging pinakamahusay na biktima para sa kanila. Sa isip-isip ni Lowell na masyadong masama para sa kanila, ngunit ang henyong ito ay nahahawakan na ang kanilang senaryo, as a group. Bumubulong si Suwa at sinasabi nito na parang nahihirapan siya sa isang side ng mukha niya. Bumubulong at sinasabi ni Lord Han na mukhang ang maikling lahi na may malalaking ulo ay dumaranas din ng parehong sakit. Sinasabi ni Lowell na anyways, Styx, maaari ba siyang gumawa ng isa pang return scroll para sa migration ng mga Pangaea o para sa mga strategic use? Sinasabi ni Styx na hindi pwede yun, yung binigay niya kay Lord Greed ay inabot ng dekada bago nagawa. Kahit na tumutok lang siya sa paggawa ng mass teleportation scroll, aabutin ito ng hindi bababa sa 15 taon. Sinasabi ni Lowell na masyadong mahaba yan, sa ngayon, kailangan nilang tumuon sa agarang banta, ang imperyo. Sinasabi ni Jishuka na nabalitaan niya na pagkatapos lamang ng 2 buwan ng pagbibigay tribute sa imperyo, ang pananalapi ay napakatindi, na ang bawat sektor ng kaharian ay huminto. Kailangan ba talaga nilang paghandaan ang isang all-out war sa imperyo? Sinasabi ni Lowell na sa rate na ito, babagsak ang bansa sa loob ng kalahating taon, kaya syempre kailangan nilang lumaban. Pero wala siyang balak magbuhos ng sarili nilang dugo. Magpapadala sila ng maliit na elite reinforcement force, kasama ang kanyang kamahalan. Sa hukbo ni Ares, ang operasyon ay tatawaging Making Ares the King. Hindi naman sila makapaniwala at nagulat naman sila.
at sinasabi ni Vantner na kay Ares. Siya ang unofficial na pinakamalakas na subordinate ni Agnes. Hindi ito maaari, ang mga pinakamalapit niyang kampan ay kasing lakas ni Kraugel, sa narinig niya. Tutulungan niya talaga yung lalaking yan, at batid nito na tsaka, natalo na sila ng big time sa isang digmaan laban sa imperyo. Kailangan ba talaga nilang gawin ito? Sinasabi ni Lowell na sinabi ni Kraugel na ang pinakamahusay na kasanayan ni Ares ay ang pagdraft, kaya dapat ay ibalik na niya ang kanyang mga puwersa sa ngayon. Saka, ang layunin ni Ares ay ang kaharian ng Belto, na matatagpuan sa tapat ng kanilang kaharian. Ito ay makakaabala sa imperyo at bibili sila ng panahon para gumaling. Sa isip-isip ni Sua na ito ay matapang na plano, sinasabi ni Jishuka na ito ay isang magandang ideya, ngunit hindi ba masyadong mapanganib na gumawa ng isa pang halimaw? Sinasabi ni Lowell na ang Empire ang tinik sa kanilang lalamunan sa ngayon, at magiging halimaw si Ares kahit pabayaan natin siya. Sinasabi ni Jishuka na tama, isang kaaway ng kanilang kaaway ang kanilang kaibigan. Ito ay isang pansamantalang alyansa sa pagitan ng imperyo na hindi nila magugustuhan. Sinasabi ni Lowell na subukang itago ang kanyang tunay na kakayahan hanggat maaari, at pag-aralan ang kapangyarihan ng Ares Army. Ang karanasan ng Ares Force ay nasa isang ganap na naiibang antas sa mga tuntunin ng kalidad ng katalinuhan, dahil sila ay nakasagupa na sa imperyo. Tiyak na dadalhan nila sila ng maraming regalo, bumubulong at sinasabi ni Sua na parang sobrang sakit niya. Bakit walang nag-aalala sa kanya? Bumubulong din si Lord Han, at batid nito na dapat may dahilan na kailangan pa nilang malaman, kaya manahimik na lang sila. Sa kalangitan na parang dugo, may mga bangkay na nagkalat, at sinasabi ng system na kondisyon ng pagkuha, hunt down ang rank number 1 ng bawat klase. Quest completed, Overlord, rank SSS. Ito ang pinakamalakas na combat na nauugnay sa passive skill kasama ng Divine General at Flying General. Ang pisikal na pag-atake ng gumagamit ay permanenteng tumaas ng 20%, at ang firepower ng lahat ng mga kasanayan at magic ay permanenteng tumaas ng 10%. Mayroong 30% na pagkakataon na dumoble ang pinsalang hinarap ng mga pangunahing pag-atake. Sinasabi ni Agnes na gaya ng inaasahan sa pinakamalakas na passive na nakuha sa pamamagitan ng pagkatalo sa nangungunang 20 pinakamalakas sa bawat klase. Medyo magagamit ang performance nito, dahil dito, sapat na ang mga laban niya sa Rune of Death. May tumawag at sinasabi nito na dapat may overlord siya na ngayon, di ba? Congratulations, sinasabi ni Agnes na oo, kahit na naantala ito ng husto dahil sa kanya. Ito pala si Aceles at sinasabi nito na sinabi niya sa kanya na huwag makialam sa sinumang rankers na kaanib sa Overgeared Guild. Nakakainis na maghanap ng ibang rankers, Ver Aiden, ang diskarte ay isang digmaang impormasyon. Ito ay upang manghuli ng mga rankers dahil hindi alam ng Overgeared Guild ang kanyang mga galaw. Sa kabaligtaran, naging mas madali silang mahulaan dahil sa imperyo. Kulang ang puwersa nila kaya malapit na silang makipag-alyansa kay Ares. Ito ang tamang desisyon sa ngayon, ngunit kapag pumanig siya sa imperyo, mawawala ng saysay ang lahat. Ngayong kumpleto na ang lahat ng paghahanda, maaari niyang sirain ang mga ito sa kanyang puso. Sa isip-isip ni Agnes na noong panahon ng 10 rookies, akala niya na puro hype lang ang usapan tungkol sa pakikipag-agawan niya kay Lowell. Pero hindi nagkakamali ang mga hula ni Ver Aiden, sinasabi ni Agnes na mas mabuti maging mas entertaining ito kaysa kay Kraugel, kung pinaghihintay niya siya ng ganito. Sinasabi ng kausap ni Agnes na isang imbitasyon sa isang larangan ng digmaan upang kalimutan ang kanyang kakilakilabot na nakaraan. Ito ang sorti ng baliw na asong nakatadhana na tumayo sa walang hanggang panukala kay Greed.